Hi guys! Good afternoon po. Meron po ako dito seriguelas. Galing to sa Tarlac, dala ng ate ko. Kakauwi lang niya nga kaninang umaga. Galing sila doon. Nagbakasyon kasi doon sila bumuto. So ngayon guys, for today's video, and doon sa in-upload ko na video, yung kumakain ako ng hapunan. So, may nag-comment doon si ate Alin at Charon. Yon, nandito siya. Ilalagay ko yung comment niya sa ibabaw at yung video kung saan siya nag-comment. So, ang sabi sa akin ni ate, doon sa comment niya, nagtanong siya una, sabi niya, "Asan anak mo, Ining? Bakit ikaw lang kumakain dyan?" Sabi niya. So, yung pangalawang comment niya is, "Kainin rin ang anak, Ining." Sabi. So, hindi ko alam kung matatawa ako sa comment ni ate or maiinis kasi kasi hindi ko in-expect na may magko-comment sa akin ng ganito. So, hindi ko alam kung basher ko ba siya or concern siya, kasi ang alam ko concern siguro siya sa akin. Kasi bakit daw sa lahat ng video ko, ako lang mag-isa kumakain. So ngayon, explain ko kay ate. Explain ko sa iyo, ate. Ate, wala pa po akong anak. Okay? May asawa po ako, oo. Pero hindi po kami nagkaanak ng asawa ko. 12 years na po kaming kasal, pero hindi po kami nagkaanak. Pero siguro nagtaka ka kung bakit wala yung bata, kasi doon nga sa cover photo ng Facebook ko is may bata doon. So yung bata na yun doon sa cover photos ko sa aking Facebook is pamangkin ng asawa ko na inaalagaan ko simula 6 months hanggang sa lumaki siya. Hindi ko siya sinama dito sa Manila kasi nandun siya sa probinsya, nag-aaral. Tsaka, yung batang yun is iniwan sa amin ng mama niya bago siya namatay. Hindi ko na ikwento kung paano namatay yung mama niya kasi mahirap lang din tanggapin sa amin na ganun yung karanasan ng buhay niya. So, yung batang yun is bago mawala yung mama niya, inabili na siya sa amin na kami yung mag-aalaga kasi wala namang kaming anak ng asawa ko. Kumbaga, support lang kami sa kung anong desisyon ng lula. Hindi ko siya pwedeng dalhin dito sa Maynila pabalik kasi nag-aaral nga siya, at isa pa, 4 piece po siya. So, 4 piece po siya at hindi ko siya pwedeng dalhin kasi kapag dinala ko siya dito sa Manila, mawawala siya sa 4 piece. Sayang yun, diba? Kinabukasan ng bata yun. Tsaka, ang guardian yun is ang lula. Kasi hindi ako at yung asawa ko ang pwede mag-guardian sa kanya kasi nga, hindi naman sa amin nakapangalan. At saka, hindi naman, kumbaga, inampon namin yung bata. Kumbaga, inalagaan lang namin kasi naawa kami sa bata kasi nga, wala na siyang mama at wala din siyang papa. Bumalik ako kasi yung ate ko is mag-a-abroad. So, ako ang mag-aalaga sa anak niya, which is yung pamangkin ko ngayon. So, syempre, magtatanong din kayo kung bakit wala pa kaming anak, is 12 years na kami. Ako po ang may problema kasi po, may PCOS po ako at yung menstruation ko is irregular. Kumbaga, hindi ako regulahin ng 3 months or 7 months. Ganun po. So, may treatment naman, kaso sa ngayon, hindi ko pa kayang suportahan yung treatment ko kasi nga, wala pa akong pang treatment sa sarili ko, sa sakit ko. Matawag naman yun ng sakit na PCOS is, yung palang mga hindi nakakaalam kung ano yung PCOS is Polycystic Ovarian Syndrome. Kumbaga, yung matres mo hindi healthy. Salamat sa concern mo, pero hindi ko alam yun na. Hindi ko alam kung basher ba siya or concern siya. Pero thank you, ate, sa concern mo. So, ayun lang. Salamat po sa concern. So, yun. Kain muna ako ng seriguelas. So, meron pala ako dito asin at seriguelas. So, kain po tayo. Matamis.
Pag mga ganito, pag ganitong ano guys, maasim siya. Pag ganito asim. Ayan. Pero pag mga ganito na ano, mga ganito, matamis siya. Pero sinasawsaw ko bating siya sa asin. Ayan. Masarap siya. Ang daming sargulas na dinala ng ate ko. Binigyan na namin yung kapatid namin na nasa ano, sa Bito Cruz. Yung tita namin. Binigyan ko din. Yung kapatid ko na nandito kapitbahay lang namin. Binigyan namin. Bal magtatanong din, wala po yung asawa ko. Wala po yung asawa ko dito. Nasa probinsya po, nagtatrabaho. Ako lang po yung nandito sa Manila na napunta. So, sana malinawan ka ate. Wala pa po akong anak sa Tusay. Gusto ko na po magkaanak pero wala, hindi talaga ako pinayaya. Gusto namin ng asawa ko na mabuntis. Magkaanak kami kasi siyempre 12 years ba naman, 'di ba? Sino ba naman yung 12 years na hindi maghangad ng anak? Pero nagpasalamat pa rin ako sa asawa ko kasi hindi niya pa rin ako iniwan kahit ganun yung sitwasyon ko sa buhay. Nandyan pa rin siya sa akin. Nag-support pa rin siya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya kasi andyan siya para supportahan lang ako kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay. Andyan siya para mahalin ako kahit hindi ko maibigay sa kanya kung ano yung hinahanap niya sa buhay niya. Kahit kulang. Talagang kulang naman talaga yung pagsasama namin kasi nga anak na lang, diba? Ang kulang. Thankful pa rin ako sa asawa ko kasi kahit ganun, hindi ko maibigay sa kanya yung gusto niya, hindi pa rin niya ako iniwan. Nandyan pa rin siya para sa mahal pa rin niya ako kahit ganun. So iba talaga yung pinagbukod ka ng Diyos na kahit hindi kayo magkaanak, kahit anong problema na dumating, pagsubok sa amin, still pa rin na matatag ang relasyon namin. So, hindi niya ako iniwan eh. Kahit hindi ako magkaanak sa kanya, hindi pa rin ako iniwan. Nandyan pa rin siya para sa akin. So, yun lang guys. Tapusin ko lang tong aking pagkain ng siriguilas. So, bye! Sana atin malinawan ka sa sagot ko. Thank you guys! Have a nice day. Bye! God bless us all!